Mga gumini at itong pang 6 na araw na patrabaho dito sa project sa harap ng bahay ni Gwen at sa lubuyang nagpuputol si Kuya Carpenter to ng bakal para sa dun sa kakabitan ng steel matting. Welding siya eh. Yung steel matting ay kakabit dun sa sa baba, dun sa ginagawang portion sa ilalim. Ayan, at malalaman natin din yan kung ano yung gagawin dyan at kung bakit merong steel matting na ikakabit sa kabila.
kagamitan siyang hindi na hagilapin. Kompleto siya pagdating sa mga tools. Ano na lang yan pag ganyan, additional na lang na bayad, imbis na arkila nung machine, additional na lang. Yun ang sabi niya. Kasama sa ano lang yan, arawan. Kasama sa arawan na sahod, additional lang para dun sa machine. Kung sa iba, mag-arkila pa, baka mahal pa yung arkila. Kaya ito yung kalamangan dito kay Kuya Carpenter to. Ano siya all around. Marunong siya sa lahat. Welding, plumbing, wiring, sa kahoy, sa bakal, semento. Ayan, halos lahat alam niya Kaya all in one. Parang package na sa kanya. Hindi ka na magagilap ng isa pang babayarang skilled worker na magiging additional pa din sa labor. Tingnan nyo naman, dalawa lang sila. Sabi niya, kaya namin dalawa, madali lang yan. Ayan. Medyo nakalis na kami nakalis ng pang bayad sa labor, kasi dalawa lang sila Tapos pa, hindi na niya kailangan yung isa pang skilled worker, kasi nandun na nga sa kanya lahat. Ayan, at pinutol na nga nila yung steel matting. Sobra naman pala dito sa bilisan lang yung niya pag nasukat na, diretso na kung ano yung susunod na gagawin. Spin. Dyan na sa kinakatingan ko. 16 lang natin lagay dyan. Medyo madilim pa dito, wala pa kasing kuryente.
linya ng kuryente dito, kaya yan, medyo madilim. A few moments later. Uwi at ay kabit na nga nila kay Garson dahil tutungan. Still mating. Na frame na sa ano, angle bar at saka may ano pa, bakal na protection dito sa pa-cross, ayan, cross lang para hindi siya basta-basta ano, kahit masandalan hindi uuga. Ayan, at dito naman ay papakain na lang ito sa semento sa baba para mas matibay. Ayan. Alas 9 pa lang ng umaga, pero ayan, dali lang yung ano, gawain sa kanila. Pero kung subulan, nasa na pa din, bulan na rin. Tari. Sari pa sa mano. Sa loob.
parang may hula na kayo kung anong gagawin dito nakikita na kung anong yung linalagay. Ayan, madali lang namang hulaan yan may bintana ganito. Ayan, ano kaya ang gagawin dito? Yan, ba't may ganito? May space na kulong at may bintanang may screen din. Ano kaya to? Yan, pag naikabit na yung screen dito, siguradong alam niyo na mga kagwini kung anong gagawin dito sa parting to ng ground floor. Much later. Yan mga kagwini at natin yung continuation ng patrabaho dito sa project sa harap ng bahay ni Gwen. At kanina nga nakuha natin yung ginagawa nila Will Carpenter 2 dun sa ground floor. At yun nga, naikabit na yung steel matting. Papatiba na lang nung semento sa baba, papakain yung babang parte ng steel matting para mas lalong tumibay. Ayan. At yung sa harap naman yung ginagawa nila. At yun nga, madali na yung mahulaan kung anong talaga yung gagawin dun sa parting yun ng ground floor dyan sa project. Ayan. At puntahan ulit natin. Mga bata, maraming lalaro. Kapit bahay namin. Oops. Okay, sa bus. Bus tayo. Hindi pala pwede magbutang sa usad dyan. Nganin. Puro sa dyan. Sa itsura pa lang ay alam nyo na kung ano ang gagawin dyan sa babang yan sa parting yan ng project. Ayan, kung bakit ganyan nga yung itsura nya. Ayan, obvious naman ano talaga yan. Ano kayang pwedeng pansarado nito? Kasi yung tubig, ayan, tubig ulan, madali lang pumasok dyan. Kaya dapat may yan, bubong or ano ang dapat gawin dyan para hindi mapasok ng ulan. At kapag may tumatayo sa parteng yan dito sa labas, hindi mabilad. Akit muna nga tayo dun sa tingnan natin yung pwedeng magamit na plywood dun sa ground floor, dun sa ginagawa nila. Pwede pa.
Pwede pa to. Kakat lang. Kakat lang dito sa gitna. Ayan. Pwede pa itong magamit. Kat sa gitna. Tapos ipit. Ayan. Matibay pa rin yan. Kasi ano ito. 1/2 size ng ano, plywood. Pwede pa yan. Ayan si Dior. Makulit. Makulit pero ano. Ayan, kahit maliit lang na mabigat yung kilo niya. Hindi pa kasi tumutubo lahat ng balahibo niyan. Maganda yan, magandang aso. Yung natatakpan yung mata ng balahibo. Ginupitan kasi kaya ayan, hindi pa bumabalik sa dati yung ano, yung balahibo niya. Si Mikmik palagi na siyang nandito sa taas. Saka si Bruno. Dati hindi siya nakakaakyat kasi yung paa niya maliit lang at yung katawan niya ay yan, mataba siya, mabigat. Pero ayan, kaya niyang umakyat kasi madali namang akyatan itong hagdan eh. Hindi masyadong mahirap sa akyat. Mas kaya si Susi ano, masyadong mabilis pag umakyat dito. Pero dun sa loob ng bahay ay ayaw niyang umakyat ng hagdan. Takot siya. Kasi may ano, may siwang. Dito kasi sarado. At saka ano, maliit lang yung ano, hakbangan. Yung space ng hakbangan ng hagdan. Kaya ano siya, tuwang-tuwa siya kapag gumakyat dito. Minsan nga tumatakas sa ano, tumatakas siya kay mami niya. Lumalabas at punta kagad dito hanggang dun sa ano, rooftop. Solo lang siya, hindi siya natatakot. Tapos bababa siya ulit. Ano naman, marunong siya. Hindi siya na anong yung punta sa gilid ba, tapos ano, ma-out balance, hindi. Ayan, marami pang gagawin dito mga Gwenny. Yung ano pala, yung pag finish ay masyadong marami pang uubos na semento at buhangin. Yun na lang naman yung ano, yung sangkap nito, itong pag finish. Buhangin at semento, yung ano, nasala nila. Marami yung mga bato-bato. Kaya lang walang available dun sa hardware na yung tawag daw dun wash sand, yung pino. Walang gaanong ano, bato-bato. Kasi yung ordinaryong ano, buhangin ay yan, maraming halong ano, bato. Kaya kung ano, pipinis, magbubuli, ay hindi pwedeng may ganyan. Kaya ayun, marami siguro, hindi ko alam kung ilang sako yan. Marami yan. Papalibutan pati dito sa loob, dyan sa labas. Bubuli pa yan, hindi pa nga yan talagang kinis. Ano na, okay na yun, para matakpan lang yung mga hollow blocks. Kasi pag ganyan lang, yung ano lang, asintada lang, kapag uulan at palaging basayan, ano no, papasukin niya ng tubig, susok yung tubig dyan.
sa hollow blocks, tapos lulumutin yan, magkakaroon ng lumot. Ayun, yun ang magpapahina ng hollow blocks. Yan, kaya dapat ano yan, bully finish. Ayan, para maganda rin, bukod sa hindi na mapapasok ng tubig, magandang tingnan, syempre malinis. Ayan, medyo, pero malapit na itong matapos. Ano na lang, yung budget na lang. Madali na. Pero ewan ko lang, hindi ako ng estimate. Hindi ako magbibigay ng estimate ng buwan, kasi hindi pa natin sigurado ang kung kailan ito matatapos. Pero matatapos to, syempre. Sabi ng sponsor natin ay tatapusin ito, hindi pwedeng hindi matapos. Kaya yan ang abangan natin mga kagwini, kung kailan ito matatapos at ano ba talaga yung gagawin dito sa project na to. Ano ba talaga to? Bahay ba to? Ayan, kaya nilang bahalang hula, kasi hindi pa pwedeng rebuild to hindi pa tapos. Tsaka para may abangan naman yung mga manunod natin, mga kagwini natin, at yung mga pumapasyal sa YT ni Gwen. Kasi pag sinabi na kagad kung ano to, wala nang excitement, wala nang thrill. Hindi nila abangan kasi alam na nila kung ano yung gagawin dito. Kaya ayan, i-relax naman si Mikmik. Ayan, susunod pa sa akin pababa. Mas maganda kung may ilaw na dito. Madali na yun ang kasunod ata. Tapos habang binubuli, pinifinish ng mga nasintadaan,